Ayan guys, may another Ford Ranger akong tino-troubleshoot na P0093 na code. Same lang ito yung ginawa ko sa isang Ford Ranger dati. So ang ano niya, RPM, hindi rin umaabot ng red line. Hanggang ano lang siya, hanggang 3.5 lang. So bali marami na rin daw na palitan dito si sir, tapos ganun pa rin, nasa 3.5 lang. Ito yung pinaka code niya, ito yung titingnan natin dito ngayon, yung pinaka code na large slick. So ito, nag-react naman ito, gawa ng nagpalit sila ng rail pressure sensor, kaso hindi naman umobra. Tapos siguro pumasok na yan dito sa system. Tapos data stream. So normal naman yung idling niya. So maabot naman ng 35,000 kPa. Tapos pag ni-revolusyon hanggang ano lang, 90,000. Pagdating ng 10,000 kPa, cut off na din. So same na same to dun sa ano, dun sa ano natin, Ford Ranger na isa. So ayun, mayroon lang muna akong gagawin dito, isang pyesa lang ang tatanggalin ko muna dito para masubukan kung okay na yung RPM nya. Bali gagawin ko na muna ito. Ayaw niya umakyat, hanggang 10 lang talaga. So, dapat pag nag red line abot siya ng ano, 150. Yan, subukan ko muna tong gawin. So ayun, natanggal ko na yung isang pyesa. Nakita nyo tong isang pyesa na to, itong maliit na banjo bolt na to. Ito yung magpapasakit sa ulo nyo dyan pag sa large slick. Kasi sa loob nito mayroon tong maliit na filter. Yan, may maliit na filter yan. Pag nagbara yung filter dyan, siguradong maglo-low power kayo at magkakaroon kayo ng large leak. Katulad nito, barado na rin yung filter niya sa loob. So gagawin dito, ang ginagawa ko dito, nililinis ko lang para makabuelo uli yung pinaka diesel papasok dun sa high pressure pump. So ito lang ang magpapasakit sa ulo nyo dyan, itong na to, maliit na tornilyo na to. So ibublow ko muna to ng hangin, tapos ibabalik, road test namin ni sir. Ayan guys, bali nalinis ko na yan. Ibabalik ko na lang dun sa Ford Ranger. Yan, kung makikita nyo, mas malinaw na ngayon. Nakikita na yung liwanag dun sa pinakaloob. Hindi katulad kanina, halos kulay itim. So babalik ko na muna ito. Ayan guys, na clear ko na lahat ng fault code. So clear na siya lahat. So wala na siyang nadidetect. Tapos balik tayo doon sa
Balik tayo dito sa may pinaka powertrain control module nya. Tapos data stream tayo uli. Nag-grade data stream tayo uli. Para makita natin kung okay na yung pressure ng fuel natin. So subok tayo, start. Yung dati sir, pag kahit nakaganito, nagano siya, nagre-red line. Hindi. So kailangan nating itakbo kasi may may throttle limiter. Oh, may nagsabi sa akin, may limiter daw. Naka-throttle limiter tayo. Oo. Hindi katulad sa manual. Iikot natin. So ikot muna namin guys kasi baka naka-throttle limiter yung natin, yung RPM. So yung guys, niro-road test na namin. Bali yung reading niya ngayon nasa 130 kPa na. Hindi na delay shifting sir. Oo, mabilis na. Oo. So yung guys, abot na ng 150 kPa yung namin takbo. So okay na. So kanina hindi umaakyat dun sa idle natin kasi naka-rev limit, automatic transmission kasi. So kailangan namin itakbo para malaman yung pinaka pressure ng high pressure pump dun sa common rail. Pero ito umabot na ng siya, 150. Okay na to. So yung guys, okay na yung takbo namin. Umabot na siya ng 150 kPa. Tapos no DTC na rin, hindi na bumalik yung trouble code. So ayun, okay na uli. Job na uli from Autorad Automotive Technician.